Invincible Divine Sword Kabanata 8. Nang makita ang dalawang orc na gumising sa dugo ng sinaunang Golden Protoss, natuwa si Yang Xiaotian. Sa Hongfeng Dangfo, mayroong isang aklat na nagpapakilala sa mga sinaunang gawa. Ang sinaunang Golden Protoss ay nasa sinaunang panahon, at winalis din ito ang walang talo na pag-iral. Masasabing ang halaga ng dalawang orc ay higit na lumampas kay Luo Qing, na higit pa kay King Wu. Sa oras na ito, ang dalawang kalahating orc ay malakas at mahina. Alam ni Yang Xiaotian na malalagpasan nito ang likas na tanda. Mabilis siyang pumunta sa likuran ng dalawa, iwinagayway ang kanyang mga palad, at ang likas na tunay na dragon ay napuno sa katawan. Sa likas na tunay na dragon ni Yang Xiaotian, ang hininga ng dalawa ay naging matatag at unti-unting tumaas. Makalipas ang kalahating oras. Malakas ang buzzing sound. Nakita ko na ang balat ng dalawa ay nabalot ng kulay ginto. Isang congenital strong atmosphere ang inalis sa dalawa. Nang makita na ang dalawa ay nakalusot sa likas, si Yang Xiaotian ay lumuwag sa kanyang puso, at pagkatapos ay nabawi niya ang chi-chi. Pagkaraan ng ilang sandali, sabay na itinigil ng dalawa ang kanilang pagtatanim at tumayo upang pasalamatan si Yang Xiaotian, salamat sa pagtulong sa isa't isa. Tumango si Yang Xiaotian at ngumiti, ano ang pangalan mo? Matapos bilhin ang dalawa kahapon, hindi na niya natanong ang dalawang pangalan. My name is At, my brother is Ali. Lumapit ang isa sa kanila at may paggalang. Sa hinaharap, maaari mong isagawa ang Diyos ng Diyos ng Diyos. Ipapasa ko ito sa iyo ngayon. Sabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay kinuha ang sirang soul knife na paraan mula sa pag-alaala kay Hulay. Exhibition mula simula hanggang wakas. Nagpakita si Yang Xiaotian ng napakabagal. Habang ipinapaliwanag ang mga tip at pagbabago sa paraan ng kutsilyo. 2 beses, hiniling ni Yang Xiaotian na muling magpakita ang dalawa. Ang hindi inaasahan ni Yang Xiaotian ay mukhang magaspang ang dalawa, ngunit natuto sila ng mga bagay-bagay, at ginagawa nila ito mula simula hanggang wakas. Bagamat may mga pagkakamali pa rin, bihirang makita siyang matututo ito ng 2 beses. Itinuro ni Yang Xiaotian ang ilan sa mga pagkakamali ng dalawa at hinayaan ang dalawa na magpatuloy sa pagsasanay. Dumating siya sa bakuran ni Luo Qing. Sa oras na ito, kalalabas lang ni Luo Qing sa bar aisles at nakita si Yang Xiaotian na dumating at nagmamadaling sumulong, Guru. Ano ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni Yang Xiaotian. Ang sarap sa pakiramdam. Natuwa at nasasabik si Luo Qing, namamalayan na ang aking mga kamay, nakakahawak na ako ng mga bagay-bagay, nagpapagaling na rin si Dantian. Pagkatapos ng isang buwan, dapat ay ganap na itong maayos ni Dantian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakaganda ng mahiwagang kung fu, at napakabisa nito sa loob lamang ng isang gabi. Sa pag-aakalang maaaring ganap na ayusin si Dantian makalipas ang isang buwan, nasasabik si Luo Qing. Sa oras na iyon, maibabalik niya ang pick ng Wuwang. Mabuti naman. Nakita ni Yang Xiaotian na nasasabik si Luo Qing, ngumiti, at nakipag-usap ng ilang salita kay Luo Qing, at bumalik sa kanyang bakuran upang mag-aral ng ilan pang cheatbook na ipinadala ng Sword College. Sa unang semestre ng unang baitang ng Shanjian College, bukod pa sa pagsasanay sa Sword 13, kailangan din niyang linangin ang isang set ng 4 na season ng swordsmanship at isang set ng Tiger King boxing at ilang pangunahing kaalaman sa kultura. Pinanood ni Yang Xiaotian ang 4 na season ng swordsmanship at Tiger King boxing mula simula hanggang katapusan. Dati, kumpara sa kanya ni Yang Chong, at ang eksibisyon ay ang Tiger King boxing, kaya pamilyar si Yang Xiaotian sa King boxing. Walang gaanong tigre sa Tiger King, 9 na galaw lang sa kabuuan. Gayunpaman, ang bawat galaw ay naglalaman ng 3 uri, at ang paglipat ay mas mahusay kaysa sa 13 ng espada. Nakatayo sa bakuran, sinuntok ito ni Yang Xiaotian. Ang unang pakulo, ang tigre ay lumalabas sa bundok. Mula sa malayo, si Yang Xiaotian ay tila naging isang malaking tigre, umaangat pasulong, at pagkatapos ng pagsuntok, biglang pinalitan ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay sa mga kuko at damapo sa isang kuko. Aba! Malakas na yumanig ang lupa. Mayroong malinaw na claw print, nakasentro sa claw print, at ang mga kamanghamanghang bitik ay lumitaw sa paligid, at patuloy na lumalawak palabas. Pagkatapos, tumayo si Yang Xiaotian, isang pag-ikot, tulad ng isang tigre na nagwawalis sa kanyang buntot, ang kanyang mga binti ay nagwawalis, at ang kamanghamanghang mga binti ay hindi direktang pumasok sa dingding ng malayo. Sunod-sunod na pakulo. Si Yang Xiaotian ay parang tigre, Teng, Yu, Flutter, Flash, at ang bilis ay napakabilis na anino lang ang nakikita niya. Nang huminto si Yang Xiaotian, isa-isang naglaho ang anino sa bakuran.
Nympho. Walang pagkakamali, isa, 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 isa 619, isang libro, isa, 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 isang libro. Sa tanghali, lumabas ng bahay si Yang Xiaotian at bumalik sa Shenzhen Academy. Pagkatapos ng isang gabi at umaga na paglilinang, siya ay naging Sword 13, Tiger King Boxing, at ang 3 season ng swordsmanship at 3 martial arts skills ay halos pareho. Ngayon, pupunta siya sa College Book Pavilion at maghahanap ng martial arts cultivation. Bagamat maraming pinong cheat at exercise sa Hongfeng Dongfu, walang ibang martial arts maliban sa isang espada. Sa makatuwid, nais ni Yang Xiaotian na magsanay ng higit pang martial arts. Pagkatapos ng lahat, ang mas maraming martial arts cultivation, mas malawak ang abot tanaw, at ito ay mabuti para sa self-cultivation. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa Shu Pavilion ng Shenzhen College. Gayunpaman, nang papasok na si Yang Xiaotian, si Hu Xing ay naglalakad palabas ng Shoge. Sinundan ni Hu Xing ang isang malaking bilang ng mga estudyante ng Sword Academy. Yang Xiaotian. Hindi inaasahan ni Hu Xing na makikilala niya si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, isang estudyante sa likod ni Hu Xing ang lumapit at pinigilan si Yang Xiaotian at sinabing, "Ikaw si Yang Xiaotian. Ako ang unang baitang. Sword 13. Ika-13 pagsubok na espada." Sabi ni Yang Xiaotian. "Yes, there." Tumingin si Exi Chu kay Yang Xiaotian nang hindi sinasadya. Sinulyapan ni Yang Xiaotian si Hu Xing at sinabing, "Okay." Gayunpaman, ang natalong partido ay dapat na nakaluhod ng 1 oras sa pintuan ng kolehiyo. Natigilan si Exi Chu, at pagkatapos ay tumawa, "Okay, kung may magsisi, babal-iin niya ang kanyang mga paa." Kaagad, ang mga tao ay dumagsa sa martial arts. Hindi nagtagal ay nalaman ni Lin Yong at Chen Yuan ang tungkol sa kompetisyon sa pagitan ni Yang Xiaotian at Exi Chu. Umiling si Lin Yong at sinabing, "Hindi mo alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa." Alam niya na si Exi Chu, isang mag-aaral, ay nasanay na si Jian Shisan sa mahusay na antas ng tagumpay. Isa rin siya sa ilang mga mag-aaral sa unang taon sa Divine Sword Academy na nagsanay kay Jian Shisan hanggang sa mahusay na antas ng tagumpay. Si Yang Xiaotian ay nagsanay lamang kay Jian Shisan hanggang sa menor de edad na antas ng tagumpay, ngunit nang ahas siyang hamunin si Exi Chu. Sinabi niya kay Chen Yuan, "Tara na at tingnan natin." Sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung paano niya natalo si Exi Chu. Walang choice si Chen Yuan kundi kumagat ng bala at pumunta sa martial arts stage kasama si Lin Yong. Nang dumating sina Lin Yong at Chen Yuan, dumating na lahat sina Cheng Beibei, Yang Zong, Cao Lu at iba pa. Ang napakagandang eksena ay natural na hindi makaligtaan nina Cheng Beibei, Yang Zong, Cao Lu at iba pa. At dumating din si Chen Bingyao, na 2 beses na natalo ni Yang Xiaotian. Tumingin si Chen Bingyao kay Yang Xiaotian, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabi kay Exi Chu, "Sipin mo siya sa stage mamaya." Ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Exi Chu ay matandang magkaibigan. Tinapik ni Exi Chu ang balikat ni Chen Bingyao. Tinapik ni Exi Chu ang balikat ni Chen Bingyao at ngumiti, "Kuya, huwag kang mag-alala." Pagkatapos noon, tumalon siya at lumapag sa entablado ng martial arts, pagkatapos ay tumingin pababa kay Yang Xiaotian, "Yang Xiaotian, akyat ka." Nakatingin sa mapang-asar na mga mata ni Exi Chu, tumalon si Yang Xiaotian at lumapag din sa entablado ng martial arts. Tumingin si Exi Chu kay Yang Xiaotian sa kabaligtaran, itinaas ang mahabang espada sa kanyang kamay, at umalangaw ang tunog ng espada. Ngumiti siya at sinabing, "Yang Xiaotian, ilabas mo ang iyong espada. Sana ay maharangan mo ang aking 10 espada." 10 espada. Tumingin si Yang Xiaotian sa may kumpiyansa na si Exi Chu at ngumiti, "Hindi na kailangan ng 10 espada, sapat na ang isang espada." Sapat na ba ang isang espada? Si Lin Yong at ang iba ay naguguluhan. "Matatalo ka ng isang espada," sabi ni Yang Xiaotian. Sa sandaling sinabi ito ni Yang Xiaotian, nagkaroon ng malakas na kaguluhan sa eksena. Ano, matatalo ng isang espada si Exi Chu? Malamang hindi alam ni Yang Xiaotian ang lakas ni Exi Chu. Sa tingin ba niya si Exi Chu si Chen Bingyao? Galit na galit ang lahat ng marinig iyon. Ang batang ito ay masyadong ignorante sa mundo. Galit na galit din si Lin Yong. Si Chen Yuan ay labis na napahiya. Lumubog ang mukha ni Hu Xing, at lihim siyang gumawa ng pamatay na kilos kay Exi Chu. Nang makita ang kilos ni Hu Xing, wala nang pag-aalinlangan si Exi Chu.
Itinutok niya ang kanyang espada kay Yang Xiaotian, tumalon sa himpapawid, at inilipat ang ikalimang antas ng peak fighting spirit. Bigla niyang sinaksak ng espada si Yang Xiaotian. Habang nanginginig at sinasaksak niya ang espada, biglang umihip ang hangin ng espada. Nakita ni Cao Luo ang espada ni Xi Chu at tumango bilang papuri, karapat-dapat kang maging henyo ng espada sa unang taon. Tumango si Lin Yong at sinabing, ang galaw ng espadang ito na tumataas mula sa kontinente ng hangin ay may dalawang pagbabago, pinagkadalubhasaan na ni Xi Chu ang mga ito, at naglalaman ito ng mga pagbabago sa pangatlong galaw ng espada palabas ng universo. Ganap niyang isinama ang espadang 13. Tumango din si Chen Yuan at ngumiti, namana ni Xi Chu ang talento sa espada ng kanyang lolo. Nagpractice siya ng espada ng 13 nang wala pang isang taon at pumasok sa larangan ng malaking tagumpay. Talagang bihira ito. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang espada ni Xi Chu ay tumusok na ng 1 metro sa harap ni Yang Xiaotian. Nang makitang tatagos na ang espada ni Xi Chu sa dibdib ni Yang Xiaotian, nag-alinlangan si Chen Yuan, iniisip kong pipigilan ito. Kung tutuusin, kung sasaksak ng espadang ito si Yang Xiaotian ay malubhang masasaktan kung hindi man mamamatay. Nang mag-alinlangan si Chen Yuan, biglang, inilabas ni Yang Xiaotian ang mahabang espada sa kanyang kamay, at ginamit pa rin niya ang pang-apat na antas ng kapangyarihan. Biglang, ang hangin ng espada ay parang mga alon, napakaliksi, na parang may mga mata, at talagang nilagpasan nito ang mahabang espada ni Xi Chu. Natigilan si Lin Yong nang makita niya ang espada ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nabigla, ito. Nag-react din si Chen Yuan, puno ng gulat ang mukha niya. Nang mabigla sina Lin Yong, Chen Yuan at iba pa, ang hanging espada ni Yang Xiaotian ay tumama kay Xi Chu. Ang buong pagkatao ni Xi Chu ay parang saranggola na may putol na tali, na nabasag palabas ng martial arts stage. Boom! Tuloy-tuloy ang pagyanig ng lupa. Nagulat sina Cheng Beibei, Yang Zong at iba pa. Maging sina Cao Lu at Fu Xing ay nagulat. Ang espada ay nagmumula sa puso. Ang espadang hangin ay maliksi. Ito ang kaharian ng pagiging perpekto. Bulong ng punong guro ng Class 1, Grade 1 sa sarili. Ang kaharian ng pagiging perpekto. Maraming mga estudyante na hindi sigurado sa una ay tumingin kay Yang Xiaotian nang hindi makapaniwala. Talagang nilinang mo ang Sword 13 to the realm of perfection. Nahirapan si Cao Lu na tanggapin ang mga katotohanan sa harap niya. Sapat na ang isang araw para maabot ang estado ng pagiging perpekto. Mahinahong sabi ni Yang Xiaotian. Si Cao Lu ay nakatayong hindi matatag, palaging may pagnanasang dumura ng dugo. Sapat na ba ang isang araw para maabot ang estado ng pagiging perpekto? Sinasadya ng batang ito. Sinadya niyang sabihin na kaya niyang linangin si Jian Shisan sa estado ng pagiging perpekto sa isang araw, gusto siyang asar hanggang mamatay. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sinubukan ni Lin Yong ang kanyang makakaya na huminahon at tinanong si Yang Xiaotian, bata, gaano katagal ka nang nagsasanay sa espada ni Jian Shisan? Kumpara kanina, mas maluwag ang mukha niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya naniniwala na maaaring linangin ni Yang Xiaotian si Jian Shisan sa pagiging perpekto sa isang araw. Alam ni Yang Xiaotian na hindi naniniwala sina Lin Yong, Chen Yuan at iba pa, kaya gumawa siya ng oras, nagpractice ako ng halos 1 taon. Sa katunayan, pagkatapos mag-practice kagabi, hindi lang niya nilinang si Jian Shisan sa estado ng pagiging perpekto, kundi nilinang din niya ang Four Seasons Swordsmanship at Tiger King Feast sa estado ng pagiging perpekto. Napakabihirang linangin si Jian Shisan sa estado ng pagiging perpekto sa 1 taon. Bulalas ni Lin Yong nang marinig niya ito. Pagkatapos ng lahat, maraming mga tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay na hindi makapagsanay ng isang martial art sa pagiging perpekto. Ngunit ginawa ito ni Yang Xiaotian sa loob ng 1 taon. Nakinig si Yang Xiaotian sa bulalas ni Lin Yong at hindi nagkomento. Same time na sinabi ni Lin Yong, bagaman nasanay ka ng perpekto sa Sword 13, hindi ka dapat maging kampante. Kailangan mo ring magsanay ng masigasig sa Four Seasons Sword Technique at magsikap na sanayin ang Four Seasons Sword Technique sa estado ng mahusay na tagumpay sa oras ng huling pagsusulit. Gustong magpaliwanag ni Yang Xiaotian, ngunit sa wakas ay tumango. Sa oras na ito, si Xi Chu ay tinulungan ng mga tao ni Hu Xing. Tinitigan niya si Yang Xiaotian sa gulat at galit. Tiningnan ni Yang Xiaotian si Xi Chu na may galit sa mukha at mahinahong sinabi, natalo ka, huwag kalimutan ang taya, pumunta sa gate ng akademya at lumuhad ng 1 oras. Halos himatayan si Xi Chu.
Pagkaraan ng ilang sandali, sunod-sunod na umalis si Yang Xiaotian at ang lahat. Sayang naman. Tiningnan ni Lin Yong ang paalis na figure ni Yang Xiaotian at umiling na may habag. Si Yang Xiaotian ay may magandang talento sa swordsmanship, ngunit ang kanyang martial spirit ay masyadong mababa, kaya siya ay nakatadhana na hindi kailanman lumaki bilang isang makapangyarihang mandirigma. Tumingin si Chen Yuan kay Yang Xiaotian at bumantong hininga, maganda kung ang batang ito ay may level 10 martial spirit. Kahit na hindi level 10, kahit level 9 ay ayos lang. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, pumunta siya sa library ng akademya. Dahil maaari lang siyang humiram ng isang lihim na libro sa isang pagkakataon, si Yang Xiaotian ay humiram ng isang libro na tinatawag na Phantom Sword Technique sa pagkakataong ito. Kahit na ang Phantom Sword Technique ay isang nakuhang sword technique, ito ay mas malakas kaysa sa Sword 13. Kung ito ay isagawa sa pagiging perpekto, ito ay maihahambing sa likas na martial arts. Dati, ginamit ni Chen Bingyao ang Phantom Sword Technique sa pangalawang pagkakataon na hinamon niya si Yang Xiaotian. Nang makitang umalis si Yang Xiaotian gamit ang Phantom Sword Technique, malungkot ang mukha ni Hu Xing. Hindi ko inaasahan na si Yang Xiaotian ay aktwal na magsasanay ng Sword 13 hanggang sa perpekto. Tumingin si Cheng Beibei sa likod ni Yang Xiaotian at kumunat ang noo. The Sword 13 is just an acquired martial art. Paano kung na-practice na niya ito to perfection? Ngumisi si Hu Xing, pagkalipas ng isang taon, kung hindi siya makalusot sa ikapitong antas, kailangan din niyang mag-impake at umalis. Kinuha ni Yang Xiaotian ang Phantom Sword Technique at binaligtad ito habang naglalakad patungo sa kanyang bahay. Nang babalik na siya sa bahay, ganap na niyang kabisado ang Phantom Sword Technique. Ang Phantom Sword Technique ay may 18 galaw lamang, at isa itong top acquired sword technique na kilala sa bilis nito. Sa oras na ito, natanggap ni Yang Chao at Huang Ying ang pera na hiniling ni Yang Xiaotian sa Chamber of Commerce na ipadala. Bagaman ito ay 1,100 ginto lamang, ito ay isang malaking halaga ng pera para kina Yang Chao at Huang Ying. Napaiyak ang dalawa sa tuwa matapos matanggap ang pera. Para kay Yang Hai, nalaman din niya na maaaring pansamantalang manatili si Yang Xiaotian sa Divine Sword Academy. Galit na galit si Yang Hai kaya gusto niyang baligtarin ang mesa. Huwag kang mag-alala, guro, sinabi ni Yang Master Yang Zong sa sulat na kung hindi makalusot si Yang Xiaotian sa ikapitong antas sa isang taon, kailangan niyang umalis sa Divine Sword Academy. Ang mga gwardya ni Yang Hai ay nagpupuri at ngumiti, Yang Xiaotian ay isang pangalawang antas ng martial soul, at imposible para sa kanya na makapasok sa ikapitong antas sa isang taon. Pagkatapos ay sinabi niya, at sinaktan ni Yang Xiaotian si Lord Hu Xing, at tiyak na hindi siya magiging masaya sa pananatili sa Divine Sword Academy ngayong taon. Lumuwang ang mukha ni Yang Hai. Pagkabalik ni Yang Xiaotian sa bahay, nakita niya ang half-orc's art at ali na nagsasanay ng soul-breaking sword technique, kaya hindi niya sila ginulo at nagsimulang magsanay ng Phantom Sword Technique. Hindi ginamit ni Yang Xiaotian ang Tungtian Divine Sword, ngunit nagsanay lamang gamit ang isang ordinaryong mahabang espada. Nang iwagayway niya ang espada, ang mga anino ng espada ay napakarami na talagang naabot niya ang ika-8 antas. Isa pang antas ng anino ng espada kaysa kay Chen Bingyao sa simula. Ang Phantom Sword Technique ay pangunahing mabilis. Ang bawat galaw ng espada ay maaaring umabot sa ikapitong antas ng anino ng espada, na siyang kaharian ng menor de edad na tagumpay. At ngayon, kapag inilabas ni Yang Xiaotian ang espada, ito ang ika-8 antas ng anino ng espada. Hanggat umabot ito sa ika-9 na antas ng anino ng espada, ito ang kaharian ng malaking tagumpay. Hindi nagtagal, natapos ni Yang Xiaotian ang lahat ng 18 galaw ng Phantom Sword Technique. Pagkatapos ng isang paghinto, muling hinampos ni Yang Xiaotian ang espada. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ang espada. Dati, ang katawan ng espada ay makikita, ngunit sa pagkakataong ito, ang katawan ng espada ay hindi na makikita. Nang ang anino ng espada ay umabot sa ika-8 antas, pagkatapos ng ika-8 antas, isa pang antas ang lumitaw. Ang ika-9 na antas. At ang figure ni Yang Xiaotian ay mas mabilis pa sa inaasahan. Ang mga sword shadow ng Phantom Sword Technique sa Minor Success Realm ay totoo at peke, at isang sword shadow lang ang totoo. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa Great Success Realm, ang lahat ng anino ng espada ni Yang Xiaotian ay tunay na mga espada. Si Yang Xiaotian ay nahuhulog sa Phantom Sword Technique, at ang kanyang figure ay naging mas mabilis at mas mabilis. Pagkalipas ng ilang oras, tanging ang mga anino ng espada ang nakita, at si Yang Xiaotian ay ganap na nawala sa mga layer ng mga anino ng espada. Ito ang perpektong kaharian.
At ang mga anino ng espada ay umabot sa ika-10 antas. Pagkatapos mag-practice ng Phantom Sword Technique to the Perfect Realm, nag-ensayo si Yang Xiaotian saglit, ngunit hindi pa rin makahakbang sa tuktok, kaya kinailangan niyang huminto at nagsimulang magsanay ng Tungtian Sword Technique. Isang espada yin at yang. Sword Falls 9 Days. Isang sword moment. Pagkatapos magsanay ng Spirit Snake Sword Technique, Sword 13, Four Seasons Sword Technique, at Phantom Sword Technique, maaaring maranasan ni Yang Xiaotian ang hindi inaasahang kapangyarihan ng Tungtian Sword Technique. Pagkatapos isagawa ang One Sword Moment, biglang bumangon sa ere si Yang Xiaotian, at ang Tungtian Sword na nasa kanyang kamay ay biglang tumama sa paikat na paraan. Nang umikot ng bilog si Yang Xiaotian, 16 na beses na niyang hinampas ang espada sa 16 na direksyon, harap, likod, kaliwa at kanan. 16 na espada, halos makumplito sa isang hininga, walang tigil. Ang galaw na ito, na may isang espada, ay makakatama ng 16 na kaaway sa lahat ng direksyon sa paligid ng katawan ng sabay-sabay. Ito ang eksaktong ika-4 na hakbang ng Tungtian Sword Technique, Sword Killing All Directions. Isang espada ang tumatama, halos walang patay na anggulo. Gayunpaman, pagkatapos isagawa ito sa unang pagkakataon, naramdaman niyang Xiaotian na ang kanyang bilis ay napakabagal pa rin. Bagamat nataman na niya ang espada ng napakabilis, mayroong higit sa isang hininga sa pagitan ng una at ika-16 na mga espada. Kapag kaharap ang kalaban, kapag sinaksak niya ang pan-16 na tao, magre-react na sana ang kalaban at umatras. Huminto si Yang Xiaotian at maingat na naranasan ang 16 na pagbabago ng espadang ito. Maya-maya, muling tumusok ang Tungtian Sword sa kanyang kamay. 16 na espada, tapos ng sabay-sabay. Ang oras na ito ay medyo mas mabilis kaysa dati. Ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Yang Xiaotian, at pagkaraan ng ilang sandali, muli niyang hinampas ang espada. Nang huminto si Yang Xiaotian ng may kasiyahan, nalaman niyang dumilim ang kalangitan. Hindi na nagsanay ng espada si Yang Xiaotian, ngunit kinuha niya ang elementarya na sikretong aklat na nakuha niya mula kay Lin Chengxin, ang punong bantay ng City Lord's Mansion ng Xingyu City. Sa mga araw na ito, naging abala siya sa pag-eensayo at hindi pa niya nababasa ang nakakapino nitong sikretong aklat. Kahit na ang katayuan ng isang refiner ay malayong mas mababa kaysa sa isang parmasyutiko, ito ay hindi isang masamang bagay upang makabisado ang isa pang bagay. Ang pagpipino ng lihim na aklat na ito ay hindi makapal, halos 100 pahina lamang, at ito ay nagpapakilala ng ilang pangunahing kaalaman sa pagpino. Ang pagpino ng gamot ay nangangailangan ng apoy ng langit at lupa, ngunit ang pagpino ay hindi nangangailangan ng apoy ng langit at lupa, at ang proseso ng pagpino ay hindi nangangailangan ng masyadong malakas na pangunawa ng kaluluwa, kaya mas madaling maging isang tagapagdalisay. Siyempre, upang maging isang tagapagpino ng armas, kailangan mong maunawaan ang mga pag-andar ng iba't ibang mga materyales sa pagpino ng armas at makabisado ang ilang mga diskarte sa pagpino ng armas. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng pagpino ng gamot ay karaniwang maaaring ilapat sa pagpino ng armas, at ang dalawa ay may ilang pagkakatulad. Hindi nagtagal, natapos ni Yang Xiaotian ang pagbabasa ng lihim na libro sa pagpino ng armas, at hindi pa rin siya nasisiyahan. Binalak niyang pumunta sa library ng Divine Sword Academy bukas para magbasa ng iba pang mga libro sa pagpino ng armas. Sa gabi, nakaupo si Yang Xiaotian na naka-cross-legged sa malamig na jade bed sa silid upang magsanay ng Dragon Technique. Ang Black Tortoise Martial Soul at ang Black Snake Martial Soul ay lumitaw. May ilan pang mga ugat sa shell ng Black Tortoise, na naging mas maningning, at ang Black Snake Martial Soul ay naging bilog din. Noong nakaraan, ang Black Snake Martial Soul ay karaniwang nakapulupot sa shell ng Black Tortoise, ngunit ngayon, kapag nilalamon ng Black Snake Martial Soul ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, iiwan nito ang shell at ganap na hiwalay sa Black Tortoise. Gayunpaman, kapag nagsasanay ngayong gabi, palaging nakakaramdam ng pagkabalisa si Yang Xiaotian, at lahat ng uri ng kahindek-hindek na mga demonyo ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Nagkaroon pa nga ng pakiramdam na nasa dagat ng dugo. Nang malapit nang mawala si Yang Xiaotian sa sarili sa ilusyon ng demonyo, biglang, isang malamig na hangin ang dumating mula sa malamig na jade bed, na gin-isang si Yang Xiaotian. Naka-cross-legged si Yang Xiaotian sa malamig na jade bed, binuksan ang kanyang mga mata, hinawakan ang kanyang noo, at nakitang natatakpan ito ng pawis. Ano ang nangyayari? Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi pa niya ito nararanasan sa dati niyang practice. Pinunasan ni Yang Xiaotian ang kanyang noo at pinagpawisan, at lumabas ng silid at nalaman na gabi na. Lumapit siya kay Luo Qingyuan at nakipag-usap tungkol sa kanyang cultivation kay Luo Qing.
Napaungol si Luo Qing, dapat itong tanda ng mahika. Pumunta sa magic. Natigilan si Yang Xiaotian. Tumango si Luo Qing, madalas bang nilalamon ng master ang elixir practice sa malapit na hinaharap? Madalas na paglunok ng elixir. Totoong sinabi ni Yang Xiaotian, sa nakalipas na 2 buwan, nakalunok ako ng 12 kopya ng mga basilang at 4 na congenital spirit. Seryoso ang mukha ni Luo Qing, ito ay, ang may-ari ay madalas na lumulunok ng maraming elixir cultivation. Bagamat ang kaharian ay napakabilis, ang estado ng pag-iisip ay hindi makakasabay at ang pundasyon ay hindi matatag. Pagkatapos ay sinabi niya, pagsasanay sa isang paraan, huwag lunukan ng gamot ng walang taros. Kung ang pundasyon ay hindi matatag, mas mataas ang kaharian sa hinaharap, mas mahirap ito. Narinig ni Yang Xiaotian ang mga salita at bumantong hininga. Ito ay 3 puntos na lason. Ito ba ang side effect ng elixir? Sa kabutihang palad, naramdaman niyang napakababa ng Dragon Tiger Lingdan, at hindi niya nilamon ang 10 mahuhusay na dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, iniwan ni Yang Xiaotian si Luo Qing Yuan. Ayon kay Luo Qing, sa hinaharap, nilamon niya ang pagtatanim ng elixir, mas mabuti na 1 buwan ang pagitan. At subukang lunukan ng elixir sa itaas ng mga mahuhusay na produkto. Siyempre, ang pinakamahusay na elixir ay ang pinakamahusay. Pagkatapos nitong lakad sa mahika, mas malalim na nauunawaan ni Yang Xiaotian kung bakit ang presyo ng pinakamahusay na elixir ay mas mataas kaysa sa yupin at iba pang dekalidad na elixir. Bumalik sa silid, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang paglinang ng Shilongju. Minsang nakagat siya ng ahas, natakot siya sa balon na lubod sa loob ng 10 taon. This time, nag-iingat na siya. Buti na lang at wala na namang pantasya. Lumipas ang mahabang gabi. Ang araw ay sumisikat sa silid. Mainit. Iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang baywang at pumunta sa bakuran. Natagpuan niya na ang gintong baluti ay lumulunok sa kawalan. Obviously, nagpa-practice din siya. Nang makita ito, sa kanyang puso, si Hongfeng Dongfo ay tila may kasanayan sa paglilinang ng halimaw. Sa huli, nakakita siya ng isang sky beast. Ang makalangit na hayop ay ang nangungunang paraan ng ehersisyo sa pamamaraan ng pagsasanay ng paglilinang ng mga hayop sa Hongfeng Dongfu Mansion. Matapos ihinto ng Golden Beast ang paglilinang, ibinigay ni Yang Xiaotian ang halimaw sa gintong hayop, dahil sa takot na ang gintong hayop ay hindi marunong magbasa. Isa-isa niya itong binasa sa gintong hayop at nagpaliwanag habang nagbabasa. Matapos itong ipaliwanag muli ni Yang Xiaotian, nang kailangan niyang magpaliwanag sa pangalawang pagkakataon, ang gintong hayop ay umiling at ang kanyang mga kamay ay inihambing sa kanyang mga kamay. Naiintindihan mo ba? Naunawaan ni Yang Xiaotian ang kahulugan ng gintong hayop. Ang gintong hayop ay ngumisi, tumango, at pagkatapos ay umupo ayon sa poster na binanggit ng hayop, at nilamon ito sa lugar. Hindi nagtagal, ang mga gintong kaliskis ng gintong hayop ay kumikinang na may gintong kaliskis. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na napakaganda ng memorya at pangunawa ng munting lalaki, at ipapaliwanag na lang niya ito muli. Kahit na ang mga pagsasanay ay tumatakbo lamang sa mga ruta, ito ay bihirang magagawang maunawaan ng napakabilis. Nang makita ang pagtatanim ng Golden Armor, inutusan ni Yang Xiaotian ang kalahating orc na sina Ati at Ali na bumili ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Dragon Tigre at kaluwalhatian, at sabay na hiniling sa dalawa na magtanong tungkol sa mga layunin ng 4 na elepante na si Lingdan. Matapos mabili ang bahay, walang gaanong pera sa kanyang katawan. Pino niya ang espiritu ng dragon at tigre. Natural, gusto niyang ibenta ito at makaipon ng pera para mapaghandaan paminsan-minsan. Siyempre, ang Dragon Tiger Lingdan ay para pahusayin din ang kanyang antas ng pagpino. Lutong pagkakataon, kapag siya refined ang pinakamahusay na Dragon Tigre Espiritu, ang pinakamahusay na 4 na elepante Lingdan ay hindi malayo. Matapos lumabas ang dalawa ni ate, dinala ni Yang Xiaotian ang Phantom Sword Method sa College Book Pavilion. Nakita ni Luzellan, ang guro ng Guardian Pavilion, si Yang Xiaotian na kumuha ng Phantom Sword Method sa lalong madaling panahon upang bumalik at palitan ito. Sa pangkalahatan, hiniram ng mga mag-aaral sa kolehiyo ang mga lihim ng espada, at bumalik sila sa pagsusumikap ng higit sa 1 buwan. Pagkatapos humiram kay Yang Xiaotian ng 1 araw, bumalik siya sa kapalit, at kakaunti lang. Tumango si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay pinalitan ng isa pang Kanghai Sword Method. Ang Kanghai Swordsmanship, tulad ng Phantom Sword Method, ay isa sa mga nakuhang martial arts. Gayunpaman, hindi tulad ng paraan ng Phantom Sword, ang swordsmanship ng Kanghai ay mabigat at ang lakas ay walang katapusan.
Nang makita ni Hu Xing na umalis si Yang Xiaotian na may dalang eskrimidor ng Kanghai, sinabi niya, mukhang hindi niya maintindihan ang paraan ng Phantom Sword, kaya babalik siya kaagad para bumalik sa paraan ng espada ng Kanghai. Ang Phantom Swordsmanship, Virtuality at Truth, ay higit pa sa Sword 13 Mist Areas. Hindi niya ito maiintindihan ng normal. Sinabi ni Lu Zelan, sinabi din ni Din Lin na siya ay isang henyo ng Kendo, at hindi ko yun nakikita. Umiling si Hu Xing at tumawa, maaari niyang linangin ang pinakapangunahing swordsmanship ng Sword 13 hanggang sa ganap na katayuan. Hindi niya maintindihan ang talino ni Kanghai, baka bawiin niya ito bukas para bumalik. Gaya kahapon, tiningnan ni Yang Xiaotian ang eskrimidor ni Kanghai, naglakad pabalik sa bahay, bumalik sa bahay, at lubos na naalala ang espada ni Kanghai, at pagkatapos ay nagsanay. Pagkatapos magsanay ng swordsmanship ng Kanghai, sinimulan ni Yang Xiaotian na pinuhin ang espiritu ng dragon at tigre. Sa pagkakataong ito, hiniling niya kay At na bumili ng maraming materyales na panggamot, na sapat na para makagawa siya ng 30 dragon. Gayunpaman, halos lahat ng ipon ay nasa kanya. Ang pagpino sa dragon at tigre, si Yang Xiaotian ay mas mahusay kaysa dati. Dati, wala pang isang oras, mapapadalisay ang espiritu ng dragon at tigre. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis. Pagkatapos lamang ng kalahating oras, isang dragon tigre espiritu ay pino. Hindi nagtagal, gumawa siya ng 10 dragon. Sa oras na ito, malalim na ang gabi, at si Yang Xiaotian ay hindi nagpatuloy sa pagpino, ngunit sinanay ang dragon. Nang ito ay nakasisilaw, inutusan niya sina At Ali na ibenta ang 10 dragon tigre na silingdan sa mga pangunahing kamara ng komersyo. Upang hindi makaakit ng pansin, hiniling niya sa dalawa na magbenta lamang ng 2 piraso sa bawat kamara ng komersyo. Kasabay nito, hiniling niya sa dalawa na bumili ng isang malaking bilang ng mga mineral na materyales. Dumating muli si Yang Xiaotian sa Book Pavilion ng Divine Sword Academy dala ang Kanghai Sword Technique. Dahil alam na gusto ni Yang Xiaotian na palitan muli ang sword technique, hindi na masyadong nagtanong si Lu Zelan sa pagkakataong ito, at kaagad na ipinagpalit ang isa pang top-acquired sword technique para kay Yang Xiaotian. Matapos makipagpalitan ng sword technique, hindi nagmamadaling umalis si Yang Xiaotian, ngunit binasa niya ang mga libro sa pagpino ng sandata sa Book Pavilion ng isang oras bago umalis. Pinanood ni Lu Zelan si Yang Xiaotian na umalis at ngumiti kay Hu Xing, mukhang tama ang hula mo. Hindi niya maintindihan ang Kanghai sword technique, kaya binawi niya ito ngayon at ipinagpalit sa isa pang sword technique. Ngumiti si Hu Xing at sinabing, isang pangalawang antas na martial soul, gaano man kataas ang kanyang talento sa swordsmanship, maaari lamang siyang magsanay ng mga basic sword techniques gaya ng Sword 13. Bukas ay maaari siyang bumalik upang makipagpalitan ng iba pang mga diskarte sa espada. Tama ang hula ni Hu Xing. Kinabukasan, bumalik si Yang Xiaotian upang makipagpalitan ng isa pang pamamaraan ng espada. Sa mga sumunod na araw, nagpalit siya ng sword technique araw-araw. Lumipas ang isang buwan sa isang kisap mata. Binago ni Yang Xiaotian ang lahat ng nangungunang nakuhang sword technique sa library ng Divine Sword Academy. Ngayong buwan, natutunan ni Yang Xiaotian ang lahat ng nangungunang nakuhang swordsmanship ng Divine Sword Academy hanggang sa perpekto. Hindi mahirap para kay Yang Xiaotian na magsanay ng Phantom Sword at ng Kanghai Sword hanggang sa tuktok, ngunit ito ay tumatagal ng halos 10 araw. Ito ay tumatagal ng 10 araw upang magsanay ng isang sword technique, at 300 araw upang magsanay ng 30 sword technique. Para kay Yang Xiaotian, ito ay tumatagal ng masyadong maraming oras, kaya siya ay nagsasanay lamang sa bawat pamamaraan ng espada hanggang sa perpekto. Sa hinaharap, kapag mayroon siyang libreng oras, pag-iisipan niya ang mga diskarteng ito ng espada at isagawa ang mga ito hanggang sa tuktok. Ngayong buwan, bilang karagdagan sa pag-aaral ng lahat ng nangungunang nakuhang swordsmanship ng Divine Sword Academy hanggang sa perpekto, si Yang Xiaotian ay nagpino din ng daan-daang mga table tasks. May mga Tiger Dragon Spirit Peel, at iba pang Hilang Peel. Pagkatapos ng maraming pagsasanay, sa wakas ay napino niya ang pinakamahusay na Dragon Tiger Spirit Peel. Bilang karagdagan, natutunan din ni Yang Xiaotian na pinuhin ang mga armas. Bagamat ito ay isang maikling buwan lamang, ang kanyang antas ng pagpino ng sandata ay kahangahangang umunlad, at maaari na niyang pinuhin ang mga likas na espiritual na sandata. Hindi lang siya nagpino ng mga espada at kutsilyo, ngunit nagpino rin ng maraming sandata, na mas malakas kaysa sa Tiger King Spirit Armor na itinuturing ng kanyang lolo bilang isang kayamanan. Ang antas ng alchemy at pagpino ng armas ni Yang Xiaotian ay kapansin-pansing bumuti, at ang kanyang lakas ay gumawa din ng malaking pag-unlad.
Sa buwang ito, hindi na siya nakalunok ng anumang elixir, ngunit nagpatuloy sa pag-init ng Dantian Chi at pinagsama-sama ang kanyang pundasyon. Magkagayunman, nakalusot pa rin siya sa ika-4 na antas ng likas na kaharian 2 araw na ang nakakaraan. Ang dagat ng espada ay walang hangganan. Sa bakuran, hinawakan ni Yang Xiaotian ang Tungtian Divine Sword at tinamaan ng espada. Biglang, ang lakas ng espada ay parang alon, patuloy na sumusugod, hanggang sa dulo ng bakuran. Ang Sword Sea ay walang hangganan, ito ang ikalimang galaw ng Tungtian Sword Technique. Ang hakbang na ito, kapag isinagawa ng sukdulan, ang dagat ng espada ay umaakyat ng libu-libong milya. Wasakin ang libu-libong tropa. Patayin ang lahat ng mga Diyos. Pagkatapos magsanay ng Tungtian Sword Technique ng ilang sandali, biglang binago ni Yang Xiaotian ang espada sa isang kamao, tulad ng isang tigre, na sumuntok. Ang tigre ay umuungal sa mundo. Isang malaking kamao na hugis tigre ang umungal sa mundo. Inararo ng lakas ng kamao ang harapan at umalingaw sa bakuran ng mahabang panahon. Ang martial arts ng Tiger King Fist sa wakas ay nakalusot sa tugatog. Pag-abot sa tuktok, mabuti. Sa oras na ito, nakita ito ni Luo Qing, na pumunta sa labas ng bakuran ni Yang Xiaotian, at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Huminto si Yang Xiaotian at nakitang si Luo Qing iyon, at ngumiti, nakuha ang martial arts, excuse me. Pumasok si Luo Qing, tumingin kay Yang Xiaotian, at ngumiti, bagaman ito ay isang acquired martial arts, ang master ay maaaring magsanay nito hanggang sa tuktok, na nagpapakita na ang talento ng martial arts ng master ay laban sa langit. Siya ang pinuno ng sekta, at mayroong libu-libong mga disipulo sa sekta, kung saan mayroong maraming mga henyo sa martial arts, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinumang alagad na nagsasanay ng nakuhang martial arts hanggang sa tuktok sa loob lamang ng isang buwan. Hindi banggitin kung gaano katanda si Yang Xiaotian sa harap niya. Ang gayong talento sa martial arts ay bihira lamang sa 10,000 taon. Narinig ni Yang Xiaotian ang papuri ni Luo Qing at ngumiti, ano ang nararamdaman mo ngayon? Tinutukoy ang pagkumpuni ni Luo Qing sa dantian. Masayang sinabi ni Luo Qing, Guru, ang aking dantian ay ganap na naibalik. Pumunta ako rito upang sabihin sa iyo. Matapos magsanay ng Wood Emperor Gong sa loob ng isang buwan at magbabad sa medicinal bath na inihanda ni Yang Xiaotian, ang kanyang sirang dantian ay tuluyan ng naibalik. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Xiaotian nang marinig niya ito, at ngumiti, oh, talaga. Haha, ito ay isang magandang bagay. Hihilingin ko kay Art na bumili ng ilang garapon ng masarap na alak at magdiwang kami para sa iyo. Talagang masaya siya para kay Luo Qing. Ang dantian ni Luo Qing ay ganap na naibalik, na nangangahulugan na nabawi niya ang tuktok ng ika-10 antas ng Wuwang. Salamat sa Master. Biglang lumuhad si Luo Qing at nagpapasalamat na nagsabi, kung hindi dahil sa Panginoon, wala pa rin akong silbing tao ngayon. Tinulungan ni Yang Xiaotian si Luo Qing na tumayo at sinabing, bumangon ka, hindi mo na kailangang lumuhad sa akin sa hinaharap. Narinig ito ni Luo Qing at magalang na ikinumpas ang kanyang mga kamao at sinabi, oo, Master. Sa hinaharap, huwag mo akong tawaging Master, tawagin mo na lang akong Young Master. Seryosong sabi ni Yang Xiaotian. Saglit na nag-alinlangan si Luo Qing, at sa wakas ay tumango, oo, Ginoo. Kaagad, hiniling ni Yang Xiaotian sina Art at Ali na bumili ng ilang garapon ng masarap na alak upang ipagdiwang. Natuwa rin sina Art at Ali para kay Luo Qing nang malaman nilang naayos na ang dantian ni Luo Qing at nakabawi na ang kanyang lakas. Ngayong buwan, madalas na tinuturuan ni Luo Qing si Art at ang iba pa na magsanay ng martial arts. Si Luo Qing ay parehong guro at kaibigan sa kanila. Nang gabing iyon, patuloy na umiinom si Yang Xiaotian at ang iba pa. Kinabukasan, dinala ni Yang Xiaotian ang Sword Secret Book pabalik sa Shenzhen Academy Book Pavilion at ipinagpatuloy ang pagpapalit ng Secret Book. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang lumipat sa likas na martial arts. Pagkatapos ng lahat, na-practice na niya ang lahat ng top acquired martial arts sa Academy Book Pavilion, at maaari lamang magsanay ng likas na martial arts. Ano, gusto mong palitan ng Thunder Sword Technique? Nang makitang si Yang Xiaotian ay magbabago sa Thunder Sword Technique ngayon, nagulat si Lu Zelan, sigurado ka ba? Alam mo ba na ito ay isang likas na martial art? Gusto ba talaga ng isang first-year student na magsanay ng likas na martial arts? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Alam ko. Tumango si Yang Xiaotian. Alam kong gusto mo pang manghiram ng Benlei Sword Technique. Sumimangot si Lu Zelan, Yang Xiaotian, hindi mo man lang maintindihan ang mga nakuhang sword techniques gaya ng Phantom Sword Technique at Kanghai Sword Technique, at ngayon gusto mong matuto ng likas na martial arts.
Sa kalsada ng paglilinang, kailangan mong humakbang ng paisa-isa. Hindi ka man lang makalakad, paano kalipad? Hindi mo man lang maintindihan ang Phantom Sword Technique at Shanghai Sword Technique. Natigilan sandali siyang Xiaotian, pagkatapos ay ngumiti. Madalas pala siyang nagpalit ng sword techniques. Sa mga mata ni Lu Zelen, madalas niyang binago ang mga ito dahil hindi niya maintindihan ang mga ito. Gayunpaman, hindi nagpaliwanag siyang Xiaotian, at sinabing, ang kolehiyo ay hindi nagtatakda na ang mga mag-aaral sa unang taon ay hindi maaaring matuto ng likas na martial arts. Umiling si Lu Zelen at hindi na siya kinukumbinsi. Sa huli, binago niya ang Benlei Sword Technique para kay Yang Xiaotian. Pinanood niya si Yang Xiaotian na umalis na may dalang Benlei Sword Method, umiling, at pagkatapos ay sinabi kay Hu Xing, nakinig si Hu Xing, at tumawa, gusto ni Yang Xiaotian na linangin ang Benlei Sword Law. Nandoon din sina Cheng Beibei at Yang Chong, tumawa si Cheng Beibei, itong Yang Xiaotian ay talagang henyo sa martial arts. Pagkatapos pumasok sa paaralan sa isang buwan, nagpractice siya ng Congenious Sword Method. Natawa si Yang Chong, siguro, ang talino ni Benlei ay talagang nilinang niya. Napangiti ang ilang tao. Sinabi ni Hu Xing sa kanyang amo na si Lin Yong. Nakinig sina Lin Yong at Chen Yuan, at natigilan din sila. Pinapalitan ko ang tensyon ng martial arts araw-araw, at ngayon papalitan ko ang congenital martial arts. Si Lin Yong ang unang pagkakataon na naranasan ni Din Lin ang ganitong sitwasyon sa unang pagkakataon. Umiling si Chen Yuan at ngumiti ng pilit, hindi ko inaasahan na ganito kataas ang batang ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Yong, nakahanap ako ng pagkakataon at nakausap siya. Kung ito ay ibang mga mag-aaral, tamad siyang huwag pansinin ito, ngunit pagkatapos ng lahat, ipinaglaban siya niyang Xiaotian na manatili, at ayaw niyang maligaw ang bata sa kanyang paglilinang. Matapos iwanan niyang Xiaotian ang eskrimador ni Benlei, hindi na siya bumalik sa bahay, ngunit nagtungo sa templo ng pharmacist. Isang buwan na ang nakalipas mula noong Sword City. Ang mga araw na ito ay abala sa alchemy at pagsasanay ng mga espada. Balak niyang kunin ang Pharmacist Qualification Certificate ngayon. Ang Pharmacist Temple ay matatagpuan sa sentro ng Shenzhen City, hindi kalayuan sa Shenzhen Academy. Hindi nagtagal ay dumating siyang Xiaotian sa Pharmacist Hall. Ang Pharmacist Temple ay napakaganda. Maraming materyales ang aktwal na gumagamit ng iba't ibang bihirang spar, na mas nakakahiya kaysa sa Shenzhen Academy. Kinailangan niyang Xiaotian na umiyak na ang Pharmacist Hall ay talagang mayaman. Ang parmasyutiko ay mayaman, at mayroon siyang malalim na pangunawa. Dahil ngayong buwan, ang perang nabili niya para sa alchemy lamang ay 5 hanggang 600,000 yuan. Ang ikinagulat niyang Xiaotian ay hindi nakabantay ang gate ng Pharmacist's Temple. Huwag mag-alala na may darating sa gulo, kaya hindi ba kailangan mong bantayan ang pinto? Pumasok siyang Xiaotian sa Pharmacist Hall. Ang arkitektura sa bulwagan ay medyo katulad ng sinaunang estilo ng Europa. Ang 4 na dingding ay iginuhit ng lahat ng uri ng mga katanji tanging sinaunang mga pintura. Walang laman ang bulwagan, at isang matandang pilak ang buhok lamang ang nakatayo doon at nakatitig sa isang sinaunang painting. Narinig ng matandang silver ang buhok na may pumasok at lumingon. Nakita niya ang isang 89 na taong gulang na bata. Nagulat ang ilan. Tumawa siya, anak, ito ang Pharmacist Hall, maling lugar ang pinuntahan mo. Umiling siyang Xiaotian, alam kong ito ang templo ng pharmacist, susuriin ko ang parmasyutiko. Evaluation Pharmacist. Tumawa ang matandang-matanda na may pilak na buhok, at ang tawa ay nakabubusog, munting lalaki, susuriin mo ba ang parmasyutiko? Sa pangkalahatan upang masuri ang parmasyutiko, ang pinakabata ay 14 o 5 taong gulang din. Tulad ni Yang Xiaotian, isang 8 taong gulang na bata ang dumating upang suriin ang parmasyutiko, at hindi kailanman nagkaroon nito. Ano ang magagawa ng isang 8 taong gulang na bata? Natatakot ako na kahit ilang mga panggamot na materyales ay hindi ito makilala. Hindi nakakagulat na tumawa ang matandang Yinfa. Siyempre, hindi mali siya ang ngiti niya. Ang lumang pilak na buhok ay si Li Wen, ang pinuno ng 4 na pangunahing parmasyutiko sa Shanghai Kingdom. Si Li Wen din ang pinuno ng bulwagan ng Shanghai Guo Pharmacist. Si Lin Yuan, ang master ng Pharmacist Temple ng Shenzhen City, ay isang alagad ng kanyang mga pro-disciples. Kaninang umaga, ang Shenzhen City nakara-rating niya lang. Dahil ayaw niyang ilabas ang kanyang kinaroroonan, walang iba maliban sa kanyang alagad na si Lin Yuan. Okay, sabi mo gusto mong suriin ang pharmacist, alam mo ba kung anong mga kondisyon ang kailangan mong magkaroon?
Nakangiting pinanood ni Li Wenyan si Yang Xiaotian nitong gwapong bata. Sinabi ni Yang Xiaotian, ang pag-alam, pag-unawa sa papel na ginagampanan ng iba't ibang mga panggamot na materyales, na may pangunawa ng kaluluwa, at maaaring magdulot ng apoy ng mundo. Ngumiti si Li Wenhao, mukhang marami kang alam. Sa oras na ito, pumasok si Lin Yuan, ang master ng Demon Pharmacist Temple ng Shenzhen City. Nang makita niya si master na nakikipag-usap sa isang 8 o 9 na taong gulang na bata, hindi niya maiwasang malaman na susuriin ni Yang Xiaotian ang parmasyutiko. Tumawa din sina Lin Yuan at Li Wen. Tinawanan ni Li Wen si Yang Xiaotian, mga anak, kaya, kung matagumpay kayong makagawa ng kopya ng pundasyon sa loob ng 6 na oras, gagawa ako ng exception para sa inyo na sumali sa templo ng pharmacist. Ayon sa mga regulasyon ng Pharmacist's Hall, ang isang foundation liquid ay maaaring matagumpay na mapinaw sa loob ng 3 oras, at ang isang star pharmacist ay maaaring maaprubahan. Isinasaalang-alang ang edad ni Yang Xiaotian, hiniling niya kay Yang Xiaotian na matagumpay na pinuhin ang built-in na espiritual na likido hanggat matagumpay niyang mapadalisay ito. Huwag kang gumawa ng exception. Narinig ni Yang Xiaotian ang kanyang mga salita at umiling, dahil ang Pharmacist's Hall ay nangangailangan ng 3 oras, ito ay 3 oras lamang. Ngayon, siya refined isang napakahusay Dragon Tigre Espiritu Dan ay hindi tumagal ng kalahating oras, hindi sa banggitin ang pagbuo ng isang base likido. Pinipino niya ngayon ang isang base ng pundasyon, at ito ay dapat sapat para sa 10 minuto. Narinig ni Li Wen na sinabi ni Yang Xiaotian na hindi niya kailangang gumawa ng exception, at ngumiti kay Lin Yuan. Ang batang ito ay medyo ambisyoso. Okay, aspiration. Nakangiting tumingin si Li Wen kay Yang Xiaotian, at bigla niyang nagustuhan ang cute na batang ito. Sa makatuwid, dinala nila ni Lin Yuan si Yang Xiaotian sa pangunahing bulwagan na dalubhasa sa parmasyutiko. Inilabas ni Li Wen ang kanyang yaoding at tinawanan si Yang Xiaotian, bata, maaari mong gamitin ang aking yaoding para gawin ito. Natigilan si Lin Yuan. Palaging pinahahalagahan ni Master ang kanyang gamot, at ngayon ay nag-aatubili siyang inumin ito para sa pagtatasa ng gamot ng bata. Hindi masyadong inisip ni Yang Xiaotian, tumango, okay. Kaagad, inilagay ni Lin Yuan ang 14 na materyales na panggamot ng pinong espiritual na likido sa harap ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, upang lumahok sa pagsusuri ng parmasyutiko, kailangan mong magbayad ng isang tiyak na bayad. Pagkatapos ng lahat, ang mga materyal na panggamot na ito, ang Pharmacist's Temple ay hindi maibibigay sa iyo, ngunit kapag si Yang Xiaotian ay magbabayad para dito, tumawa si Li Wen, kung hindi mo kailangan ng isang maliit na lalaki, lalabas ako. Si Yang Xiaotian ay magalang din, at agad na nilero ang kanyang mga daliri. Biglang, isa-isang lumipad ang 14 na gamot at nahulog sa yaoding. Si Li Wen at Lin Yuan, na hindi naging seryoso, ay hindi napigil ang manatili. Alam ng mga tinatawag na eksperto kung mayroong anumang shot. Nang makita nila ang kilos ni Yang Xiaotian, nagulat sila. Ito ba? Napatingin si Lin Yuan kay Yang Xiaotian nang may pagtataka. Ngayon lang, iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang mga daliri ng isang bounce, na tila simple, ngunit siya ay sobrang misteryoso, at siya ay tila isang uri ng paraan ng pagpino na nawala sa mahabang panahon. Gayunpaman, hindi siya sigurado. Tumingin siya kay Master Li Wen. Si Dai Lang. Medyo nanginginig ang boses ni Li Wen. Dai Lang, siya ay mapalad na nakita ang hinalinhan sa isang hindi pa naganap na Grand Alchemy Conference. Mas naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ni Dai Lang kaysa sa kanyang alagad na si Lin Yuan. Nang marinig ito ni Lin Yuan, nabigla ang kanyang puso, at isa talaga itong Lang Lang. Sa oras na ito, nakita ko ang mga kamay ni Yang Xiaotian at kumaway papasok, at ang apoy ng langit at lupa ay nagtipon mula sa paligid. Ang apoy ng mga langit at lupang ito ay bumaha kay yaoding na parang mga alon. Nang makita ang apoy ng mundo na napakalaki, sina Li Wen at Lin Yuan ay nagulat sa isang malaking pagtalon, at ang kanilang mga mukha ay nagulat. Paano ito? Nanginginig si Lin Yuan. Si Yang Xiaotian ay isang 8 taong gulang na bata, ngunit ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay napakalakas na kaya niyang makaakit ng napakaraming apoy ng langit at lupa. At ang mga apoy na ito ng langit at lupa ay napakadalisay. Sa katunayan, ang hindi alam ng dalawa ay ito ay dahil pinigilan ni Yang Xiaotian ang kanyang kaluluwang kapangyarihan. Sa hindi kapani-paniwalang mga mata ni Lin Yuan at Li Wen, si Yang Xiaotian ay patuloy na kumukumpas, at ang apoy ng langit at lupa ay patuloy na umaagos sa kaldero ng gamot. Ang mga apoy na ito ng langit at lupa, sunod-sunod, minsan umaalingaw-ngaw, minsan mahinahon. Sa ilalim ng pag-aapoy ng mga apoy ng langit at lupa, hindi nagtagal,
Ang 14 na uri ng mga materyales na panggamot sa kaldero ng gamot ay isa-isang natunaw. Hindi nagtagal ang lahat ng 14 na uri ng mga panggamot na materyales ay natunaw at pagkatapos ay matagumpay na nagsama-sama. Isang bola ng masiglang berdeng likido ang lumitaw sa harap ng dalawa. Napuno ng amoy ng nakapagpapagaling na halimuyak ang buong bulwagan. At ang halimuyak na panggamot ay lumambot at hindi naglaho. Si Li Wen at Lin Yuan ay tumingin sa espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon sa kaldero ng gamot dahil sa pagkabigla. Ito, tapos na. Parang quarter of an hour lang. Ito ay isang dekalidad na produkto. Hindi mapigilan ni Lin Yuan na matuwa. Sa loob ng isang kapat ng isang oras, isang mataas na kalidad na pundasyon building espiritual na likido ay pino. Tumingin siya kay Yang Xiaotian na parang tumitingin siya sa isang pinakamataas na kayamanan. Gumaan ang loob ni Yang Xiaotian. Sinadya niyang gawing dekalidad ang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon. Kung tutuusin, masyadong nakakatakot ang pagpino ng isang top-quality foundation building spiritual liquid sa loob ng quarter ng isang oras. Gayunpaman, nakasanayan na niyang linisin ang pinakamataas na kalidad na espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon, at ngayon ay talagang nakakapagod na sadyang pinuhin ang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon upang maging isang dekalidad na likido. Nang makita ni Li Wen at Lin Yuan na tinitigan ni Li Wen at Lin Yuan ang dekalidad na foundation building spiritual liquid sa mahabang panahon ng hindi nagsasalita, kinailangan niyang Xiaotian na magsalita, nakapasa na ba ako? Kakagising lang ni Li Wen at Lin Yuan. Ang dalawa ay tumingin kay Yang Xiaotian, na mukhang bata, may komplikadong mga mata, ilang hindi ka panipaniwala, ilang nagniningas, at mas nagulat. Anak, gaano ka nakatagal natutong gumawa ng gamot? Si Li Wen ang unang nagsalita. Tinitigan din ni Lin Yuan si Yang Xiaotian, na siyang pinakagusto niyang malaman. 3 buwan na lamang ang nakalipas mula nang matagpuan niya ang Hongfeng Cave at nagsimulang gumawa ng gamot, ngunit sinabi pa rin ni Yang Xiaotian, mga 3 taon. Gayunpaman, nabigla pa rin sina Li Wen at Lin Yuan. Sa loob ng 3 taon, nilinaw niya ang mataas na kalidad na likidong espiritu na nagtatayo ng pundasyon. Ang gayong talento ay talagang nag-iisa sa Shanghai Country sa daan-daang taon. Tulad ng maraming sikat na parmasyutiko sa Shanghai Country, ilang dekada na nilang nililinis ang gamot, ngunit maaari lang nilang pinuhin ang mataas na kalidad na foundation building spirit liquid. Dahil ang pinakamataas na kalidad na foundation building spirit liquid ay napakahirap na matagumpay na pinuhin, maraming pharmacist ang hindi makapagpino nito sa buong buhay nila. Ito ay nauugnay sa kanilang sariling pangunawa sa kaluluwa. Sino ang nagturo sa iyo ng iyong pamamaraan sa pagdadalisay ng gamot? Hindi maiwasang magtanong ni Lin Yuan. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, nakita niya ang kanyang amo na si Li Wen na binigyan siya ng matalim na tingin bilang isang babala. Sa sobrang takot ni Lin Yuan ay hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Pagkaraan ng ilang sandali, personal na binigay ni Li Wen kay Yang Xiaotian ang isang 1-star alchemist robe at isang 1-star pharmacist medal. Magiliw niyang sinabi kay Yang Xiaotian, anak, kamustahin mo ang iyong Panginoon para sa akin. Sa hinaharap, kung mayroon ka, maaari kang pumunta sa akin. Kung wala ako sa lungsod ng Shenzhen, mahahanap mo si Lin Yuan, o maaari kang pumunta sa Wangcheng upang hanapin ako. Pagkatapos ay binigyan niya si Yang Xiaotian ng card ng pagkakakilanlan, ito ang aking card ng pagkakakilanlan. Ang pagkakita sa card ay parang nakikita ako. Maaari mong gamitin ang card na ito para pumasok at lumabas sa alinmang bulwagan ng parmasyutiko sa Shanghai Kingdom. Tumango si Yang Xiaotian, kinuha ang card ng pagkakakilanlan ng kabilang partido, at pagkatapos ay kumuha ng listahan ng mga panggamot na materyales at ibinigay ito kay Lin Yuan, mayroon bang mga gamot na ito ang Shenzhen City Pharmacist Hall? Gusto kong bilhin ang mga ito. Bumili siya ng maraming materyales para sa pagpapadalisay ng 4 Elephants Elixir, ngunit kulang pa rin siya ng 7 uri. Ang 7 gamot na ito ay napakahirap at mahirap bilhin sa ilang mga silid ng komersyo. Nilapitan ni Lin Yuan ang listahan ng mga panggamot na materyales at tiningnan ito ng may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit tumango pa rin siya, ang mga gamot na ito ay makukuha sa Pharmacist Hall. Siguro kung ilan ang gusto mong bilhin. Ilan? Gusto ko silang lahat. Sabi ni Yang Xiaotian sa nakakagulat na tono. Lahat. Parehong nagulat sina Li Wen at Lin Yuan. Ang mga materyal na panggamot na ito ay hindi mura. Ang isang kopya ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 ginto. Ang Pharmacist Hall sa Shenzhen City ay dapat magkaroon ng 12 ng mga kopya, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 o 60,000 ginto. Sigurado ka bang gusto mo silang lahat? Tanong ni Lin Yuan.
Kung tutusin, hindi maliit na halaga ang 50,000 o 60,000 ginto. Lahat sila. Tumanggo si Yang Xiaotian. Ito ang mga uri ng panggamot na materyales na kulang sa kanya, at syempre mas marami ang mas mahusay. Gamit ang mga panggamot na materyales na ito, maaari siyang magsanay sa 4-elephant spirit peel. Sa 12-dosenang mga kopya, maaari siyang magpinuman lang ng ilang kopya ng top grade na 4-elephant spirit peel. Nang marinig ni Yang Xiaotian na sinabi niya na gusto niya silang lahat, kalahating naniniwala si Lin Yuan at kalahating Dod ang kinuha ang lahat ng inventaryo ng Pharmacist Hall. Si Yang Xiaotian ay kumuha ng higit sa 50,000 ginto at kinuha ang lahat ng mga panggamot na materyales. Sa ilalim ng masalimuot na mga mata nina Li Wen at Lin Yuan, umalis siya sa Pharmacist Hall. Isang talento ng 10,000 taon. Bulalas ni Li Wen habang nakatingin sa payat na figure ni Yang Xiaotian na paalis na. Sa talento ni Yang Master Yang, natatakot ako na mapadalisay niya ang pinakamahusay na pundasyong espiritual na likido sa loob ng 5 taon. Hindi napigilan ni Lin Yuan na mapasigaw habang nakatingin sa figure ni Yang Xiaotian. 5 taon, ilang taon na kaya si Yang Xiaotian? 13 taong gulang. Nakapagtataka para kay Lin Yuan na isipin na kaya niyang pinuhin ang pinakamahusay na pundasyong espiritual na likido sa edad na 13. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian sa gate ng Pharmacist Hall, nakilala niya sina Cheng Beibei at Yang Zong. Judging from the two of them, dapat din silang pumunta sa Pharmacist Hall. Nagulat sina Cheng Beibei at Yang Zong nang makilala si Yang Xiaotian. Pagkatapos ay naalala nila na sinabi ni Yang Xiaotian habang papunta sa Divine Sword Academy na kukuha siya ng pagsusulit upang maging isang alchemist. Hindi nila napigil ang tumawa. Yang Xiaotian, hindi ka talaga kukuha ng pagsusulit para maging alchemist, hindi ba? Huminto si Yang Xiaotian at sinabing, matagumpay kong naipasa ang pagsusulit. Natigilan sina Cheng Beibei at Yang Zong, at pagkatapos ay tumawa ng malakas si Cheng Beibei kaya napaatras siya, ikaw. Nakapasa sa pagsusulit. Natawa si Yang Zong, Yang Xiaotian, sinabi mong nakapasa ka sa pagsusulit, kaya gaano katagal bago mong pino ang likidong espiritong nagtatayo ng pundasyon? Wala pang kalahating oras. Sabi ni Yang Xiaotian. Wala pang kalahating oras. Tiningnan ni Cheng Beibei ang seryosong mukha ni Yang Xiaotian at lalo pang tumawa. Noong una ay hindi maganda ang mood ko, ngunit pagkatapos kong pakinggan ka, mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon. Ngumiti si Cheng Beibei at sinabi kay Yang Zong, fair na. Pagkatapos ay pumasok sila ni Yang Zong sa bulwagan ng parmasyutiko. Pumunta siya sa Pharmacist Hall, syempre, hindi para kumuha ng pagsusulit sa parmasyutiko. Bagamat ipinagmalaki niya na mayroon siyang mahusay na talento sa alchemy, alam niyang hindi pa niya naabot ang antas ng pagsusulit sa alchemist. Sa pagkakataong ito, pumunta siya upang makita ang kanyang kapatid na si Chen Zihan. Ang kanyang kapatid na babae ay alagad ni Lin Yuan at isang one-star alchemist sa Pharmacist Hall. Siya ay kasing sikat ni Qiu Heikyo at kilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay na alchemist ng nakababatang henerasyon sa Shanghai Country. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala ni Cheng Beibei ang kanyang kapatid na si Chen Zihan. Pagkatapos ng isang round ng pagbati, napag-usapan ni Cheng Beibei ang tungkol sa pagkikita ni Yang Xiaotian sa gate. Matapos marinig ang sinabi ni Cheng Beibei na sinabi ni Yang Xiaotian na nakapasa siya sa pagsusulit sa parmasyutiko, agad na umiling si Chen Zihan, kahit ang Tiandao Empire o ang Shenlong Empire ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong katalinuhan. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon sa ating kontinente, wala pang isang tao na maaaring matagumpay na kumuha ng pagsusulit sa parmasyutiko sa edad na 8. Tumingin siya kay Yang Zong, dahil pinsan mo ang taong ito, bumalik ka at balaan siyang huwag magpanggap na parmasyutiko sa Pharmacist Hall. Mabilis na tumanggo si Yang Zong bilang pagsang-ayon. Pagkabalik mula sa Pharmacist Hall, nagsimulang magsanay si Yang Xiaotian ng Thunder Sword Technique. Una niyang binasa ito mula simula hanggang katapusan, kabisado ang mga galaw ng espada at mga pangunahing punto ng Thunder Sword Technique, at pagkatapos ay iginuhit ang kanyang espada. Hindi nagtagal, dumagundong ang kulog sa bakuran. Sa tuwing bubunot ni Yang Xiaotian ang kanyang espada, kumikidlat ang kanyang mahabang espada, at lumalakas ang kidlat habang nagsasanay siya. Nang magsanay si Yang Xiaotian hanggang tanghali, umabot sa 3 metro ang haba ng kidlat sa kanyang mahabang espada. Kinukuha ng Thunder Sword Technique ang lakas ng kulog ng langit at lupa. Kapag ang espada ay inilabas, ang enerhiya ng kulog ay sumisikat, at mayroong isang hindi magagapi na momentum. Hanggat ang lakas ng kulog ay nakuha, ito ay itinuturing na isang baguhan. Kapag ang enerhiya ng kulog ay umabot sa 1 metro,
ito ay isang maliit na tagumpay. Ang 3 metro ay isang mahusay na tagumpay. Pagkatapos ng pagsasanay sa Thunder Sword Technique tungo sa mahusay na tagumpay, si Yang Xiaotian ay hindi nagpatuloy sa pagsasanay, ngunit kinuha ang mga panggamot na materyales at nagsimulang pinuhin ang Four Symbol Spirit Peel. Pagkatapos ng isang buwan ng tuloy-tuloy na pagpino ng Dragon Tiger Spirit Peel at iba pang mga table tasks, ang antas ng alchemy ni Yang Xiaotian ay lubos na bumuti, at siya ay naging masanay sa pagkontrol sa apoy ng langit at lupa, at ang kanyang mga diskarte sa alchemy ay bumuti din ng husto. Sa makatuwid, nipino niya ang isang Four Symbol Spirit Peel sa loob ng 3 oras. Gayunpaman, kahit na ang kalidad ng Four Symbol Spirit Peel ay bumuti sa pagkakataong ito, hindi pa rin ito naabot ang pinakamahusay na kalidad. Gayunpaman, hindi nabigo si Yang Xiaotian. Nagpahinga siya at nagpatuloy sa pagpino sa pangalawang Four Symbol Spirit Peel. Gayunpaman, ang pangalawang Four Symbol Spirit Peel ay may pinakamataas na kalidad pa rin. Nang makitang dumidilim na, nagsimulang umupo si Yang Xiaotian na naka-cross-legged sa malamig na jade bed at nagsanay ng Dragon Technique. Ang daloy ng hangin sa paligid niya ay kamangha-mangha, at talagang nakabuo siya ng 4 na dragon ng totoong enerhiya. Nalampasan niya ang ika-4 na antas ng likas na kaharian 2 araw na ang nakakaraan, at nagising niya ang kapangyarihan ng 4 na tunay na dragon. Matapos gisingin ang kapangyarihan ni Zhenlong, ang lakas at depensa ni Yang Xiaotian ay umabot sa isang kamangha-manghang antas. Hindi kalabisan na sabihin na kahit na tumayo siya roon, hahayaan niyang bambahin ng isang grupo ng likas na 4 o kahit isang grupo ng congenital 5 heavy masters. Hindi siya masasaktan. Matapos gisingin ang kapangyarihan ng totoong dragon na may 4 na ulo, si Yang Xiaotian ay katumbas na ngayon ng pagsusuot ng armor level na armor ng pinakamahusay na espiritual na instrumento. Matapos gisingin ang kapangyarihan ng totoong dragon na may 4 na ulo, mas lumakas ang dragon kay Yang Xiaotian. Kung hindi mo alam, iisipin mong si Yang Xiaotian ay isang master ng Long Tribe. Magsanay magdamag. Pagkaraan ng madaling araw, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagsasanay sa espada ni Ben Lei. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, hindi niya maabot ang kompletong sitwasyon. Hindi nagpractice si Yang Xiaotian. Ibinalik niya ito sa Shenzhen College at nagpatuloy na bumalik sa isa pang likas na martial arts. Anyway, the sword moves of Ben Lei's swordsmanship, tips, changes, pamilyar na siya sa puso niya. Upang magsanay sa isang kumpletong estado, kailangan lang ng oras upang maipan. Nang makita si Yang Xiaotian gaya ng inaasahan niya, bumalik si Lu Zelen para ibalik ang eskremidor kinabukasan at nagtanong, Yang Xiaotian, paano naman ang eskremidor ni Ben Lei? Ayos lang. Sinabi ni Yang Xiaotian, nalinang ko na ang kaharian ng Docheng. Sa sandaling marinig ito ni Lu Zelen, tumawa siya at binigyan si Yang Xiaotian ng thumbs up, baka. Sa isang araw, nilinang niya ang isang congenital martial arts sa Docheng. Ang iyong talento sa martial arts ay talagang hindi sinaunang, at walang sinuman. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang pangungutya ng kabilang partido at nagpatuloy sa pagbabago ng congenital martial arts. Gayunpaman, ang mga araw na ito ay halos lahat ay nagsasanay ng espada at hindi nagsasanay ng paraan ng palad. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, binago niya ang paraan ng palad na cold palm. Pagkatapos kapalit ng palad ni Han Ming, nakahanap si Yang Xiaotian ng libro tungkol kay Wan sa Book Pavilion. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Wan, kaya gusto niyang malaman. Maraming uri ng martial arts. Karamihan sa kanila ay mga hayop at kaluluwa. Bukod sa mga hayop at kaluluwa, may mga sandata at martial arts tulad ng sword souls, sword martial arts, at kahit plant martial arts. Gayunpaman, ang pangkalahatang antas ng martial arts ng halaman ay napakababa. Napakakapal ng libro, at binasa ito ni Yang Xiaotian ng 1 oras bago natapos ang pagbabasa. Pagkatapos basahin, si Yang Xiaotian ay nasa mood. Ang huling ilang pahina ng aklat ay nagpakilala ng iba't ibang kataas-taasang kaluluwa ng detalyado. Sinasabing mayroong paglago na Supreme Soul, na maaaring patuloy na lumago sa pamamagitan ng cultivation, at sa wakas ay maging hari ng Supreme King Wu Soul. Ang mundo ng martial arts ay malawak at walang hangganan, at may daan-daang milyong talento. Gayunpaman, sa nakalipas na 1,000,000 taon, mayroon lamang isang tao na mayroong Extreme King ng Wuzhen. Kung sino ang lalaki, hindi sinabi sa libro. Matapos malaman na siya ay magiging kataas-taasang hari ng kataas-taasang hari, hindi mapigilan ni Yang Xiaotian ang kanyang pananabik. Kung walang aksidente, ang kanyang kambal na kaluluwa ng Supreme Martial Arts ay maaaring maging Wu Soul ng Supreme King sa hinaharap.
Mula sa Shuj, hinanap siya ng pinuno ng squad na si Xing Jipang at sinabing kukuha siya ng buwanang pagsusulit at hayaan siyang maghintay ng alas 10 upang pumunta sa silid-aralan upang magsagawa ng buwanang pagsusulit. Kung walang buwanang pagsusulit, dapat niyang tandaan ito ayon sa mga regulasyon ng kolehiyo. Pagkatapos magsalita ni Xing Jipang, hindi na niya inalagaan si Yang Xiaotian at dumiretso na siya. Kung hahayaan siya ng gurong si Cao Lu na pumunta para ipaalam kay Yang Xiaotian, ayaw niyang magsabi ng kalahating salita kay Yang Xiaotian. Buwan ng pagsubok. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang pag-alis ni Xing Jipang at sinabi sa sarili. Kamakailan, naging abala siya sa pagsasanay ng mga espada, pagpino, at pagpino. Nakalimutan na niya ang buwan ng pagsusulit. Ayon sa mga probisyon ng kolehiyo, ang bawat klase ay kumukuha ng isang buwan ng pagsusulit bawat buwan. Sa oras na iyon, hindi ba kailangan niyang maglaan ng oras upang bumalik bawat buwan? Ito ay medyo mahirap. Gayunpaman, tila may panuntunan na hanggat ang bawat semestre ay nilinang sa Docheng, hindi na kailangang kumuha ng buwan ng pagsusulit. Sinundan ni Yang Xiaotian si Xing Jipang at bumalik sa silid-aralan. Bago ang isang buwan, hindi nagbago ang silid-aralan, ngunit lahat ay tumingin sa kanyang mga mata at nagbago ng malaki. Mula noong huling pagkakataon na nagpakita si Yang Xiaotian ng matagumpay na espada 13, matapos talunin si Xi Chu, madalas na pinag-uusapan ng isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan ang kakaibang fitness ng kanyang pangalawang martial arts. Nakita ni Cao Lu si Yang Xiaotian, at wala pa rin siyang magandang hitsura. Kamakailan, kumalat ang kolehiyo, na nagsasabing naiintindihan ni Yang Xiaotian ang 13 ng swordsmanship at walang alam tungkol sa iba pang swordsmanship. Pumunta siya sa Shuj upang ibalik ang isang paraan ng espada araw-araw, at hindi niya ito matalo. Ang higit na katawa-tawa ay pinalitan pa ni Yang Xiaotian ang isang kopya ng ninuno na espada na, Benlei Sword Law, kahapon. Benlei Swordsmanship, iyon ay isang congenital top martial art. Ang nakuhang martial arts ni Yang Xiaotian na pangalawang antas ng martial arts, maging ang nakuhang swordsmanship gaya ng Phantom Swordsman at Kanghai Swordsman, ay hindi maintindihan ito. Nagpupunta pa siya para matuto bilang congenital top martial arts gaya ni Benlei Swordsman. Ito ay matapang. Noong nakaraan, ang kolehiyo ay may isang mag-aaral sa unang taon na sapilitang nagsasanay ng congenital martial arts. Ang estudyanteng iyon ay nag-practice ng ordinaryong congenital martial arts, at gusto na ngayon niyang Xiaotian na magsanay ng congenital top martial arts. Hindi ito ang katapangan. Lalong uminit si Cao Lu. Matapos sumulyap kay Yang Xiaotian, sinabi ni Cao Lu sa 4 na klase, dahil lahat ay nasa Qi, ngayon simulan ang buwanang pagsusulit, sino ang mauuna? Teacher, mauna na po ako. Si Xing Jipang, bilang 4 na pinuno ng squad, ay nagsumikap at humarap. Okay. Nakita ni Cao Lu si Xing Jipang, puno ng ngiti. Sinabi niya sa mga estudyante, na buksan ng lahat ang kanyang mga mata upang makakita ng malinaw. Dumating si Xing Jipang sa gitna ng classroom at bigla itong sinuntok. Tigre palabas ng bundok. Biglang sumipol ang tigre. Hindi nagpalakpakan at nagpalakpakan ang mga estudyante sa ika-4 na klase. Nang makita ito ni Yang Xiaotian, lihim din siyang tumango. Bilang isang 4 na klase na monitor, si Xing Jipang ay medyo totoong materyal. Bagaman ito ay isang estado ng pagpapayaman, ito ay bihira. Naramdaman ni Xing Jipang ang paghanga ng karamihan, lihim na ipinagmamalaki, patuloy na mga kilos at suntok, at hindi nagtagal, natapos niya ang Tiger King Fist. Pagkatapos, muli siyang nagsagawa ng Sword 13 at 4 Season Sword Technique. Ang kanyang Sword 13 ay nasa Great Success level din, ngunit kabilang sa 3 pangunahing martial arts, ang 4 Season Sword Technique ang pinakamahirap intindihin, kaya nag-ensayo lang siya hanggang sa rurok ng maliit na tagumpay, at medyo kulang pa sa Great Success. Ganun pa man, parang kumulog ang palakpakan ng mga estudyante sa Class 4. Pinuri ni Cao Lu, mabuti. Jipang, hindi ko inasahan na makakapag-practice ka ng Tiger King Fist hanggang sa Great Success level, hindi masama. Purihin ng guro. Si Xing Jipang ay mahinhin. Pagkatapos, turn na ng ilang iba pang estudyante sa klase ang magtanghal, ngunit ang 3 martial arts ng iba pang mga estudyante sa pangkalahatan ay nasa maliit na tagumpay o ang rurok ng maliit na tagumpay, na mas masahol pa kaysa kay Xing Jipang. Nang makita si Yang Xiaotian na nakatayo roon ng hindi gumagalaw, inisip ni Xing Jipang na ang Tiger King Fist at 4 Season Sword Technique ni Yang Xiaotian ay hindi nasanay, kaya nahiya siya at nakangiting sinabi, Yang Xiaotian, ang iyong Sword 13 ay perpekto, ngunit hindi ko alam kung gaano mo nasanay ang Tiger King Fist at 4 Season Sword Technique.
Maaari mo rin bang ipakita sa amin ang iyong Tiger King Fist at Four Seasons Sword Technique? Oh, buksan mo ang iyong mga mata. Nakita ni Yang Xiaotian ang ngiti sa mukha ni Xing Jipang, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Dahil makakapag-practice ka ng Sword 13 hanggang sa perpekto sa loob ng isang taon, ipinapakita nito na mayroon kang kamangha-manghang talento sa swordsmanship. Sa palagay ko ay nasanay kang mabuti ang Four Seasons Swordsmanship. Nakangiting sinabi ni Xing Jipang, buksan natin ang ating mga mata at matuto mula sa kanila. Si Chen Bingyao, na 2 beses na natalo ni Yang Xiaotian, ay sumigaw din sa oras na ito. Yang Xiaotian, hindi ka natatakot na gamitin ito, o ang iyong Four Seasons Swordsmanship ay wala talaga. Pagkatapos ay ngumiti siya, hindi ka man lang makapasok sa pinto. Nagtawanan ang lahat. Lumingon si Yang Xiaotian at sinabi kay Cao Lu, naaalala ko na ang kolehiyo ay tila may panuntunan na hanggat ang kinakailangang martial arts ay isinasagawa sa estado ng mahusay na tagumpay bawat semestre, hindi mo kailangang kumuha ng buwanang pagsusulit, tama? Natigilan ang lahat. Natawa si Xing Jipang nang marinig niya ito. Yang Xiaotian, hindi mo ibig sabihin na ang iyong Tiger King Fist at Four Seasons Swordsmanship ay nalinang sa estado ng mahusay na tagumpay, tama ba? Sinabi ni Cao Lu kay Yang Xiaotian, oo, hanggat ang iyong Tiger King Fist, Four Seasons Swordsmanship, at Sword 13 ay nalilinang lahat sa estado ng mahusay na tagumpay, hindi mo kailangang kumuha ng buwanang pagsusulit ngayong semestre. Pagkatapos magsalita ni Cao Lu, biglang tumalon sa ere si Yang Xiaotian, parang tigre sa ere. Bago siya gumawa ng hakbang, isang kamangha-manghang kapangyarihan ng tigre ang dumaan sa buong mundo, na natakot kay Xing Jipang at umatras. Sinuntok ni Yang Xiaotian sa hangin. Biglang umungal ang tigre sa hangin, at kumalat ang dagandong na tunog sa buong gusali ng pagtuturo. Gulat na gulat ang mga estudyante sa ibang silid-aralan sa building ng pagtuturo. Nagbago ang mukha ni Cao Lu, ano ito? Ang Tiger King Fist ng Great Success Realm ay hindi maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na puwersa. Maliban kung nakita ko ang isang kamangha-manghang hugis tigre na fist force na daloy ng hangin, na nag-aararo sa mabibigat na alon ng hangin na may umiikot na momentum. Nang lumapag si Yang Xiaotian, binago niya ang kanyang kamao sa isang kuko at bumagsak sa lupa. Nanginginig ang lupa na parang nilalamig. Nanginginig ang buong gusali ng pagtuturo. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ang tunog ng pag-ungol ng tigre. Ito ang Tiger King Fist. Sino ang nagsasanay ng Tiger King Fist? Napakalakas ng puwersa, ito ay dapat na estado ng pagiging perpekto. Nagkagulo ang mga guro at estudyante sa ibang silid-aralan ng gusaling pagtuturo. Si Xi Chu, na natalo ni Yang Xiaotian, ay nagulat at nagtanong, mukhang nanggaling ito sa class 4. Hindi kaya na practice ni Xing Jipang ang Tiger King Fist sa estado ng pagiging perpekto. Bilis, pumunta at tingnan. Nagmamadaling lumabas ang mga guro at estudyante ng unang klase. Pagkatapos, sumugod din ang mga guro at estudyante ng ibang klase sa class 4. Sa silid-aralan, hindi huminto ang katawan ni Yang Xiaotian, at sa isang pagwawalis, ang basurahan sa sulok ng silid-aralan ay tinangay ng lakas ng kanyang binti. Nang si Xi Chu at isang klase ng mga guro at estudyante ay sumugod sa silid-aralan ng class 4, nakita nila si Yang Xiaotian na lumundag sa hangin at sinuntok ang pinto ng silid-aralan. Ang tigre ay umuungal sa mundo. Ang malaking fist print na hugis tigre ay bumasag sa hangin at lumapit kay Xi Chu at iba pa. Naramdaman ng hindi mapigil ang kapangyarihan ng hugis tigre na fist print, nagbago ang mukha ni Xi Chu at ng iba pa. Akmang atres na sila sa gulat, ang hugis tigre na fist print na orihinal na binomba sa kanila ay biglang nagbago ng direksyon at tumalikod upang bambahin ang sulok ng silid-aralan. Bang! Muling pinasabog ang basurahan na kakapalit lang sa classroom. Nang mahulog ang basurahan, nakita ng lahat na may kamangha-manghang butas ng kamao sa gitna ng basurahan. Gayunpaman, hindi sumabog ang basurahan. Tumigil si Yang Xiaotian. Sa silid-aralan, ang siyam na after images ni Yang Xiaotian na naiwan sa ere ay unti-unting nag-overlap at bumalik sa tunay na katawan ni Yang Xiaotian. 9-9 Return to 1, Reaching the Pinnacle. Si Xing Jipang, Xi Chu at iba pa ay tumingin kay Yang Xiaotian nang may pagtataka. Nagulat din si Cao Lu. Pag-abot sa tugatog. Ito pala ang sumikat. Sa talento ng mga estudyante ng Divine Sword Academy, hindi nakakagulat na magsanay ng Tiger King Fist sa mahusay na antas ng tagumpay, ngunit napakabihirang magsanay sa perpektong antas. Maaaring walang isang mag-aaral sa isang klase na maaaring magsanay ng Tiger King Fist hanggang sa perpekto. Tungkol naman sa tugatog, isa lamang sa 10 mag-aaral ang matagumpay na nakapagsanay nito.
Iyon ay si Hu Xing, ang direktang disipulo ni Din Linyong. Sa oras na ito, humawak si Yang Xiaotian ng mahabang espada at nagsimulang isagawa ang Four-Season Sword Technique. Sa isang espada, ang hangin ng espada ay kasing init ng simoy ng tagsibol. Nang umihip ang espada, nakaramdam ng init ang lahat. Pagkatapos, hinampos ni Yang Xiaotian ang isa pang espada. Ang hangin ng espada ay biglang naging sobrang init, at ang lahat ay tila pumasok sa nakakapasong tag-araw. Nang hampasin ni Yang Xiaotian ang ikatlong espada. Biglang, ang hangin ng espada ay naging taglagas, na parang pumapasok sa huling bahagi ng taglagas. Nang isagawa ni Yang Xiaotian ang Four-Season Sword Technique, inutusan ni Lin Yong si Hu Xing na magsanay sa kanyang bakuran. Si Hu Xing ay nagsasanay ng sword fight nang bigla siyang nakarinig ng kaguluhan sa labas ng courtyard. Nakaramdam siya ng kakaiba at lumabas siya upang makita ang isang malaking grupo ng mga estudyante na nagmamadali sa gusali ng pagtuturo para sa mas mababang mga baitang. Pinahinto niya ang isa sa kanila at tinanong kung ano ang nangyayari. Ngayon ang buwan ng pagsusulit. Nabalitaan ko na si Yang Xiaotian, isang estudyante sa unang taon, ay nag-practice ng Tiger King Fist hanggang sa tuktok. Lahat pumunta at manood ngayon. Tuwang-tuwa ang tumigil na estudyante. Si Hu Xing at Lin Yong ay natigilan. Sinabi ni Hu Xing, ano ang sinabi mo? Si Yang Xiaotian ay nag-practice ng Tiger King Fist hanggang sa tuktok. Sigurado ka bang si Yang Xiaotian iyon? Dapat lang. Sabi ng estudyante. Master, mali siguro ang narinig nila. Umiling si Hu Xing at sinabing, tiyak na hindi ito Yang Xiaotian. At tiyak na hindi ito ang tuktok. Bago siya matapos magsalita, nakita niya si Lin Yong na nagmamadaling naglalakad patungo sa teaching building kung saan naroon ang mga first-year students. Nagmamadali rin siyang sinundan ni Hu Xing. Hindi siya kailanman maniniwala na kayang sanayin ni Yang Xiaotian ang Tiger King Fist hanggang sa tuktok. Nang sumugod si Hu Xing sa gusali ng pagtuturo, nakita niya si Chen Yuan na inaakay sina Cheng Beibei at Yang Zong na nagmula sa ibang direksyon. Halatang narinig din nila ang balita. Nagulat sina Cheng Beibei at Yang Zong nang marinig nila ang balita. Hindi sila naniniwala na si Yang Xiaotian ay maaaring magsanay ng Tiger King Fist hanggang sa tuktok. Nang dumating sina Lin Yong, Hu Xing, Chen Yuan, Cheng Beibei, Yang Zong at iba pa, nakita nilang napapaligiran ng mga tao ang silid-aralan ng Class 4. Natahimik ang lahat. Nang makitang dumarating sina Lin Yong, Hu Xing, Chen Yuan at iba pa, lahat ay mabilis na gumawa ng paraan. Nang pumasok sina Lin Yong, Hu Xing, Chen Yuan at iba pa sa silid-aralan ng Class 4, nakaramdam sila ng kakaibang lamig. Oo, para akong pumasok sa 1,000 taong gulang na kuweba ng yelo. Nagtataka silang tumingin at nakita si Yang Xiaotian na may hawak na mahabang espada. Nang iwagayway niya ito, talagang may mga yelo at nyebe na bumabagsak sa itaas ng silid-aralan. Mga tuldok ng yelo. Ito ang huling hakbang ng Four-Season Sword Technique at ang pinakamalakas din na pag-atake. Ay motivate ang enerhiya ng langit at lupa at maabot ang tugatog. Nagulat si Chen Yuan. Ang Four-Season Sword Technique, kapag naabot nito ang tuktok, ay maaaring makaakit ng enerhiya ng langit at lupa. Dahil mismo sa pag-akit ng enerhiya ng langit at lupa kaya ang paggalaw ng espada ni Yang Xiaotian ay nakakaakit ng yelo at nyebe na bumagsak. Ang pagkabigla ni Lin Yong ay hindi bababa sa kay Chen Yuan. Sa nakalipas na 10 taon, tanging ang kanyang mga disipulo sa akademya ang makakapag-practice ng Tiger King Fist hanggang sa tugatog, ngunit sa nakalipas na 10 taon, walang estudyante ang makakapag-practice ng Four-Season Sword Technique hanggang sa rurok. Ang mga maaaring magsanay ng martial arts hanggang sa rurok ay tinatawag na mga anak ng martial arts. Nangangahulugan ito ng isang anak na ipinanganak para sa martial arts. Upang magsanay ng isang martial arts sa pagiging perpekto ay nangangailangan ng napakataas na talento sa martial arts, ngunit ang mga anak lamang ng martial arts ang maaaring magsanay ng isang martial art hanggang sa tuktok. Pag-abot sa tugatog. Ito ay talagang umabot sa tugatog. At ito ay ang Four-Season Sword Technique. Nang makitang nilinang pa ni Yang Xiaotian ang Four-Season Sword Technique hanggang sa tuktok. Si Hu Xing, Cheng Beibei, at Yang Zong ay lahat ay nagulat, na may bakas ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Talagang hindi nila matanggap na si Yang Xiaotian, isang pangalawang antas na martial soul, ay nilinang ang Four-Season Sword Technique sa tuktok. Tumingin si Cao Lu sa bumabagsak na nyebe at yelo, at ang kanyang mga mata ay lalong natulala. Bulong niya sa sarili, abot sa tugatog. Abot muli sa tugatog. Ang pagtatanim ni Yang Xiaotian ng Tiger King Fist sa tuktok ay nagulat na sa kanya.
Ngayon kahit na ang Four Seasons Sword Technique ay umabot na sa tugatog, at hindi na niya magagamit ang mga salita para ipahayag ang kanyang nararamdaman sa ngayon. Jian Shisan ay nilinang sa estado ng pagiging perpekto. Ang Tiger King Fist ay nilinang hanggang sa tugatog. Ang Four Seasons Sword Technique ay nilinang hanggang sa tugatog. Hindi ba't siyang Xiaotian ang una sa first-year martial arts assessment na ito? Lubhang komplikado ang kalooban ni Cao Lu. Kung ang unang pwesto sa pagtatasa ng martial arts ay nanalo ng isang mag-aaral na may pangalawang antas ng martial spirit, napakalaking kabalintunaan para sa mga mahuhusay na estudyante ng Divine Sword Academy. Kaya lang, biglang itinaas ni Yang Xiaotian ang kanyang espada at tumama. Ang espada ay tumataas sa kontinente ng hangin. Ang unang galaw ng ika-13 espada. Dati, maliksi at perpekto ang sword wind ni Yang Xiaotian. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ng lahat na ang hanging espada ni Yang Xiaotian ay talagang nahati sa dalawa. Sword wind, pwede bang hatiin sa dalawa? Nakita ito ng isang estudyante at nagulat. Ngunit nakita ito ni Cao Lu, Lin Yong, Shen Yuan, Hu Xing at iba pa, ngunit nagbago ang kanilang mga mukha. Ito kaya. Parang kinukumpirma ang kanilang mga iniisip, nahati muli ang hanging espada. Nahahati sa 4. Tapos, hinati na naman. Nahahati sa 8. Nang akala pa lang ng lahat ay magpapatuloy ito sa paghahati, biglang nagsanib muli ang hanging espada na nahahati sa 8. Sinundan ng espada ni Yang Xiaotian ang isang espada. Ang kanyang figure ay minsan mabilis at minsan ay mabagal, minsan ay lumilipad sa hangin, at kung minsan ay parang lumalangoy na dragon. Natulala ang mga estudyanteng naruroon. Hindi nila naisip na ang pinakapangunahing swordsmanship, tulad ni Jian Shisan, ay maaaring maging napakaganda. Ang bawat espada ni Yang Xiaotian ay tila nabigla sa kanilang mga puso. Ang bawat espada ay napakahusay. Habang umiikot ang sword wind ni Yang Xiaotian, ang basurahan sa silid-aralan na tinusok ng kanyang kamao ay dinala ng hanging espada at lumipad ng mataas sa kalangitan, sumasayaw sa kalangitan. Natuklasan ng maingat na mga mag-aaral na ang pinagdaanan ng sayaw ng basurahan ay napakaganda. Kahit na ang isang magandang babae na mahusay kumanta at sumayaw ay hindi maaaring sumayaw ng napakaganda. Sword sweeps the plain. Si Yang Xiaotian ay tumama gamit ang isang espada. Biglang, kung saan dumaan ang hangin ng espada, lumitaw ang mga alon ng espada, at ang mga alon ng espada ay kasing kinis ng salamin. Ang pagsasayaw ng basurahan ay biglang huminto. Inihinto ni Yang Xiaotian ang kanyang espada at tumayo. Ang basurahan ay patuloy na nahati, at sa wakas ay naging hindi mabilang na mga piraso, na para bang hindi mabilang na mga talulot ang lumilipad sa hangin, at hindi sila nahuhulog sa mahabang panahon, na parang inalalayan ng hanging espada, at hindi sila maaaring mahulog. Sword wind, pabago-bago, at muli itong nakarating sa tugatog. Si Xi Chu, na naunang nakipagkompetensya kay Yang Xiaotian sa Sword 13, ay nagulat nang makita niya ang hangin ng espada na hindi pa rin nawawala sa hangin. Nang makipagkompetensya sa kanya, ang Sword 13 ni Yang Xiaotian ay perpekto, ngunit ngayon, naabot na nito ang rurok. Gaano na ba ito katagal? Nagulat ang lahat sa eksena. Walang nagsalita. Hindi sila marunong magsalita. Tiger King Feast, nakarating sa tugatog. Four Seasons Swordsmanship, nakarating din sa tugatog. Ngayon maging ang Sword 13 ay umabot na sa tugatog. Naabot ng lahat ang rurok. Tila maraming taon na itong hindi nagpakita para sanayin ang lahat ng kinakailangang martial arts hanggang sa tuktok. Ang huling pagkakataon na ito ay lumitaw ay mga dekada na ang nakalipas. Sa pagtingin kay Cao Lu, na matagal nang hindi nagsasalita, si Yang Xiaotian ay magsasalita na sana, ngunit nakita niya sina Lin Yong at Shen Yuan na tuwang-tuwa na naglalakad palapit sa kanya. Dumating sila kay Yang Xiaotian at hindi alam kung paano magsisimula ng ilang sandali. Anak, ikaw. Sa wakas, si Chen Yuan ang nasa sabik na nagtanong, paano mo nasanay ang 3 martial arts na ito? Paano ka nag-practice? Sumimangot si Yang Xiaotian. Ang tanong na ito ay mahirap sagutin. Kasi minsan lang niya nabasa tapos malalaman na niya. Well, hindi ko ba kailangang kumuha ng buwan ng pagsusulit sa hinaharap? Ayaw sagutin ni Yang Xiaotian ang tanong na ito, kaya nagtanong siya sa halip. Natigilan sina Chen Yuan at Lin Yong. Oo, talagang. Tumango si Chen Yuan at ngumisi. Kung wala na, babalik muna ako. Sabi ni Yang Xiaotian. Hiniram niya ang cold nether palm kaninang umaga, at kailangan pa niyang bumalik sa pagsasanay. Sa komplikadong mga mata ng lahat, umalis si Yang Xiaotian sa eksena. Tiningnan ni Hu Xing ang paalis na figure ni Yang Xiaotian, at ang kanyang mga mata ay lumundag sa walang katulad na selos.
Ipinagmamalaki niya na ang kanyang martial soul talent at martial arts talent ay ang pinakamahusay sa akademya, ngunit ngayon, ang martial arts talent ni Yang Xiaotian ay talagang mas mahusay kaysa sa kanya. Isang pangalawang antas na martial soul, napakalakas ng talento sa martial arts. Mas gamaan ang pakiramdam ni Hu Xing nang isipin niya na ang martial soul ni Yang Xiaotian ay isang second-level giant turtle martial soul. Ang mga mababang antas ng martial soul ay nakatadhana na hindi makalusot sa martial king, at ang talento sa martial arts ni Yang Xiaotian ay walang silbi gaano man ito kasama. Nang umalis si Yang Xiaotian sa akademya, nalaman din ni Lu Zelen, na nagbabantay sa silid-aklatan, na si Yang Xiaotian ay nagsanay ng Tiger King Fist, 4 Seasons Swordsmanship, at Sword 13 hanggang sa tuktok. Nang marinig niya ang balita, si Lu Zelen ay natigilan ng matagal. Pagkatapos, naisip niya ang itinanong niya kay Yang Xiaotian kaninang umaga tungkol sa kung paano siya nagsasanay ng Thunder Swordsmanship. Sumagot si Yang Xiaotian sa oras na siya ay nagsanay sa estado ng mahusay na tagumpay. Hindi ito maaaring totoo. Biglang nakaramdam ng lamig si Lu Zelen. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Hu Xing sa silid-aklatan, at sinabi ni Lu Zelen kay Hu Xing ang kanyang ideya. Umiling si Hu Xing at sinabing, upang magsanay ng nangungunang likas na espada tulad ng Thunder Sword sa estado ng mahusay na tagumpay. Ano ang iniisip mo? Casual lang sinabi ni Yang Xiaotian, at talagang sineseryoso mo ito. Paano makakasanayan ng isang tao sa acquired realm ang likas na martial arts? Not to mention the top innate swordsmanship like the Thunder Sword. Biglang sinabi ni Lu Zelen, paano kung wala si Yang Xiaotian sa acquired realm? Natigilan si Hu Xing, at pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi mo ibig sabihin na si Yang Xiaotian ay nasa likas na kaharian. Isang 8 taong gulang na katutubo. Naramdaman din ni Lu Zelen na ang ideya ngayon ay masyadong walang katotohanan. Kakagising lang ni Yang Xiaotian ng kanyang martial soul sa loob ng ilang buwan, kaya paano siya naging likas na malakas? Kahit na ito ay isang super martial soul, imposibleng magkaroon ng ganoong bilis ng pagsasanay.